Chapter 2. Kailan ba ako magkakaroon ng lakas? Hahayaan ko na lang ba talagang ganito ang buhay ko? Zarina, please, do something for yourself. Huwag mo na sanang hayaan na bumalik ka pa sa madilim na attic na yon, walang kasama, walang kausap at walang ibang makita kundi ang liwanag na nagmumula sa lampara. Naaawang wika ni Zarina sa sarili niya. Ayaw niya nang maging tuta ng pamilya niya habang buhay. Nang matapos siyang kumain ng dinner ay tumambay na muna siya sa balcony at pinagmasdan ang city lights. Bumalik naman si Tyrone sa hotel room ni Zarina pero naabutan niyang mahimbing na itong natutulog. Yakap-yakap ni Zarina ang isang unan, napapailing na lang si Tyrone dahil napakaamo ng mukha ni Zarina. Para siyang anghel na natutulog, para bang napaka-peaceful ng buhay niya kapag tulog ito pero kabaliktaran ang nangyayari kapag nagising na siya. Samantala naman, galit na galit pa rin si Natalia dahil sa pagtakas ni Zarina. Lalo pa siyang nag-usok sa galit nang malaman niya kung sino ang kasama nito. Mom, anong gagawin natin? Bakit kilala ni Zarina si Tyrone? He's my fiancé. Galit na sigaw ni Natalie. Inis na rin siyang napasabunot sa sarili niya, hindi siya makakapayag na sisirain siya ni Zarina sa magiging asawa niya. Don't worry, honey, ako na ang bahala kay Zarina. She can't ruin our plan, ikakasal siya kay Austin at ikakasal ka kay Tyrone. Paano kung siniraan niya na ako kay Tyrone? Paano kung umatras sa kasal si Tyrone? Mom, anong gagawin ko? Just trust me. Walang magagawa ang pag-iyak mo, ako na ang bahala sa lahat. Alam mo kung anong kaya kong gawin, hawak ko rin ang alas para mapasunod pa rin natin si Zarina. Kung hindi ka rin kasi tanga, bakit ka ba nakipagrelasyon kay Austin? Ikaw ang sumisira sa mga plano ko, Natalie. No-stress na saad ni Natalia sa anak niya. Samantala naman, nilapitan ni Tyrone si Zarina sa kanya inalis ang hibla ng mga buhok na nakaharang sa mukha ni Zarina. Inayos niya rin ang kumot nito dahil mukhang nilalamig na si Zarina. Why are you so familiar to me? Mahinang wika ni Tyrone habang nakatitig siya sa mukha ni Zarina. Nang gumalaw si Zarina ay mabilis siyang umalis at naupo sa sofa. Ramdam niya ang pagtalo ng puso niya dahil sa gulat. Napapailing na lang siya sa sarili niya, nang magising si Zarina ay inilibot niya ang paningin niya, naalala niya namang sa hotel siya natulog. Bababa na sana siya ng kama para maghilamos sa CR nang makita niya si Tyrone na mahimbing na natutulog sa sofa. Hindi niya akalain na hindi pala ito umalis kagabi. Halos tumalon ang puso ni Zarina sa gulat nang mag-ring ang cellphone niya. Mabilis niya yung kinuha sa side table at papatayin sana ang tawag ng aksidente niya itong nasagot. Napalunok siya dahil daddy niya ang tumatawag sa kanya. Where are you? Seryosong tanong nito. Hindi sana kakausapin ni Zarina ang kanyang ama pero wala na siyang choice dahil nasagot niya ang tawag. Dahan-dahan na bumaba ng kama si Zarina saka siya nagtungo sa balcony. Zarina, answer me, where the hell are you? Galit na sigaw sa kanya ng kanyang ama. Bakit gusto niyo pa rin akong hanapin, Dad? Alam niyo kung anong ginagawa sa akin ni Tita Natalia pero wala kayong ginagawa para sa akin. Hinahayaan niyo akong ikulong niya sa madilim na lugar na yon. Lakas loob niyang saad sa kanyang ama. Umuwi ka ngayon din, kailangan kitang makausap. Kapag hindi ka umuwi sa loob ng isang oras, kalimutan mong naging ama mo pa ako. Galit na saad ng kanyang ama sa kanito ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga na lang si Zarina, ayaw niya pang umuwi dahil sigurado siyang ikukulong na naman siya pero oras na itinakwil siya ng kanyang ama, hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Umuwi ka muna at kausapin mo ang pamilya mo. Napalingon si Zarina sa likod niya, nandun naman si Tyrone na mukhang narinig ang sinabi ng kanyang ama. Kapag bumalik ako, sigurado akong ikukulong na naman ako ni Tita Natalia. Sagot niya, pakiramdam niya ay tuluyan siyang mababaliw kapag muli siyang ikinulong sa attic. Paano mo sila lalabanan kung ganyan ka kaina? Kakausapin mo lang sila pero hindi mo magawa. Ang lakas ng loob mong alukon ako ng kasal para makapaghiganti ka sa kanilang lahat pero hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo sa simpleng problema lang. Hindi nakasagot si Zarina. Hanggang kailan ba siya magiging mahina? Kailangan ba ibang tao pa ang gigising sa kanya? Napabuntong hininga na lang siya saka siya tumango kay Tyrone. Sabay na silang lumabas ng hotel at sumakay ng sasakyan. Inihatid ni Tyrone si Zarina sa bahay nila pero hindi na ito pumasok at umalis din kaagad.
Malalalim ang bawat paghinga ni Zarina dahil natatakot siyang hindi niya magawang ipaglaban ang sarili niya. Pagpasok niya sa sala ay isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Naguguluhan niyang tiningnan ang kanyang ama na galit sa kanya. Ano bang nagawa kong kasalanan para deserve kong makatanggap ng sampal sa inyo, Dad? Tanong niya rito, gusto niya nang umiyak pero pilit niyang pinapalakas ang loob niya. Ano ba sa tingin mo ang iniisip mo, Zarina? Ilalagay mo ba talaga sa kahihiyan ang pamilya natin? Tandang padamdam. Ikakasal ka na kay Austin ngayong buwan, gusto mo bang i-cancel yun dahil nakikipagkita ka na sa ibang lalaki? Sa dami ng lalaki, bakit si Tyrone pa? Si Tyrone na fiancé ng kapatid mo. Tandang padamdam panipik. Galit na wika ng kanyang ama. Napalunok si Zarina, ito naman ang gusto niya pero bakit kinakabahan at natatakot siya? Paano nila nalaman na nakikipagkita siya kay Tyrone? What are you talking about? Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Pagsisinungaling niya, ayaw niyang idamay pa si Tyrone sa gulo ng pamilya nila lalo na at hindi pa niya ito nakukumbinsi na pakasalan siya. Hindi mo alam. Kalat na ngayon sa news ang pagpasok niyo ni Tyrone sa hotel at kanina lang kayo lumabas. Magdamag kayong magkasama sa iisang kwarto sa isang hotel. Singit naman ni Natalia. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Zarina. Nasa news na silang dalawa ni Tyrone. Hindi pa niya nakikita yun pero paanong nangyaring nasa news na sila? May reporter bang nakakita sa kanila? Tingnan mo ang kapatid mo, umiiyak na nang dahil sayo. Hindi ko alam kung kilala pa ba kita, Zarina. Isa kang malambing at hindi malanding babae pero bakit ibang-iba ka na ngayon? Gusto mong isisi kay Natalie kung bakit hindi matutuloy ang kasal niyo ni Austin pero ang totoo, you cheated. May diing wika ng kanyang ama. Tipid na lang nangumiti si Zarina. Siya ba talaga ang malandi? Umiyak lang si Natalie sa nakita nila sa news, siya na naman ang kawawa at biktima. Kung sabagay, ano pa bang aasahan niya sa pamilya niya? Wala naman siyang kakampi sa kanilang lahat, ang sarili niya lang ang meron siya. Ako na naman ang mali. Sa tuwing sinasabi ko sa inyo ang mga pagkakamaling nagagawa ni Natalie, hindi kayo kaagad naniniwala. Kailangan ko pang magpakita ng proof sa inyo bago niyo ako paniwalaan pero ako. Kapag sinabi nilang mali ako, hindi na nila kailangan ng kahit anong pruweba. Pinaniniwalaan niyo sila kaagad, sasaktan niyo ako kaagad at pagagalitan ng hindi niyo man lang ako tinatanong kung totoo ba ang mga paratang nila sa akin. Ako ang legal niyong anak, Dad. Sinabi niyo sa akin na kilala niyo ako na hindi ko magagawang magsinungaling sa inyo pero bakit hindi niyo na ako kayang paniwalaan? Ako ba talaga ang hindi mo nakilala, Dad, o ikaw ang hindi ko nakilala? Akma sanang sasampalin ni Mateo ang anak niya nang pigilan siya ni Austin na bagong dating. Pasensya na po, Mr. Jimenez. Ako na lang ang kakausap kay Zarina. Saad nito at hihilin niya na sana si Zarina nang inis na inalis ni Zarina ang pagkakahawak ni Austin sa kanya. Masama pa rin ang tingin niya sa pamilya niya. Alam mong ikakasal ka na at si Tyrone naman ang magiging asawa ng kapatid mo. Ito ba ang dahilan kung bakit gusto mong umatras sa kasal niyo ni Austin? Tandang padamdam. Gusto mong agawin kay Natalie si Tyrone. Nagmula rin naman sa mayamang pamilya si Austin kaya bakit inaagaw mo pa si Tyrone sa kapatid mo? Tandang padamdam panipik. Galit na sigaw ni Natalia kay Zarina. Buong tapang naman na sinalubong ni Zarina ang masasamang tingin sa kanya ng pamilya niya o kung matatawag nga ba niyang pamilya. Tiningnan ni Zarina si Natalie na umiiyak pa rin. Umiiyak ka dahil kasama ko si Tyrone. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang panlolokong ginagawa niyo sa akin ni Austin? Alam kong alam mo Natalie kung anong dahilan ko kung bakit ako umatras sa kasal namin. Gusto mo pa bang idetalye ko lahat? Bilang ni Zarina sa kapatid niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Natalie. What are you talking about? Tandang padamdam. Huwag mong idinadamay ang anak ko sa dahilan mo kung bakit ka umatras sa kasal. Sabat ni Natalia. Seryosong tiningnan ni Zarina sa mga mata si Natalia. Matagal na akong niloloko ni Austin at ang babaeng totoong mahal niya ay, hindi natuloy ang sasabihin ni Zarina nang pigilan siya ni Natalie pero ngumisi lang si Zarina. Enough, Zarina, sigaw ni Natalie. Hindi ba at ikaw ang babaeng ipinagpalit sa akin ni Austin? Bakit hindi na lang kayong dalawa ang magpakasal, galing din naman sa mayamang pamilya si Austin?
Ani ni Zarina na nakapagpatigil sa kanilang lahat. Enough with your lies, Zarina. Galit na sigaw na rin sa kanya ng stepmom niya. Honey, what's wrong? Nag-aalalang saad ni Natalia nang biglang mahilo ang kanyang asawa. Inalalayan niya itong maupo sa sofa para hindi ito bumagsak sa sahig kung sakali mang mawalan siya ng balanse. Look what you did, hindi ka pa ba nagsasawa sa panggugulo sa pamilya natin? Palagi mo na lang binibigyan ng sakit ng ulo ang daddy mo. Hindi ka ba naaawa sa kalagayan ng iyong ama, Zarina? Itigil mo na ang pagsisinungaling mo at paninira sa kapatid mo. Hihingi tayo ng sorry sa pamilya ni Austin dahil malaking gulo at kahihiyan ang ginawa mo. Handa na ang lahat para sa kasal ninyo at wala kang magagawa kundi ang ituloy ang kasal. Umiling si Zarina dahil kahit anong mangyari, hinding-hindi na siya magpapakasal kay Austin. No, matigas na sagot ni Zarina na lalong ikinakulo ng dugo ni Natalia habang umiiyak pa rin si Natalie. Hindi pa nakakausap ni Natalie ng personal si Tyrone pero si Zarina, nakasama niya pa ito sa hotel at magdamag silang magkasama. I'm sorry, Mrs. Jimenez, ako na ang kakausap kay Zarina. Sabat ni Austin sa kanya sa pilitan na hinayla si Zarina. Ano ba, Austin? Let me go. Pagpupumiglas ni Zarina pero hindi siya pinakawalan ni Austin. You're hurting me. Sigaw pa niya dahil mahigpit ang pagkakahawak ni Austin sa kamay niya. Patuloy pa rin naman siyang hinihila ni Austin hanggang sa makarating sila sa pool area. Binitiwan na ni Austin si Zarina at hinarap ito. Hinaplos naman ni Zarina ang palapulsyuan niya na hawak-hawak ni Austin kanina. Gusto mong i-cancel ang kasal? Alam mo ba kung magkano na ang nagastos ng pamilya ko para lang sa kasal natin tapos outrest ka lang? Zarina, ano pa bang paliwanag ang dapat kong sabihin sa'yo? Wala kaming relasyon ni Natalie, sinamahan ko lang siya nang makita mo kami sa hotel. Pagpapaliwanag ni Austin, hilaw namang tumawa si Zarina sa kanya masamang tiningnan si Austin. Sa tingin mo ba paniniwalaan ko ang sinabi mo? Hindi na ako bata na pwede mong lokohin. Kung gusto mong magpakasal, si Natalie ang pakasalan mo. Tinutulungan ko na kayong dalawa para maging masaya kayo tapos sa akin ka pa rin magagalit. Mahal kita, Austin. Pinagkatiwalaan kita at umasa akong magiging kakampi kita pero si Natalie pala ang mahal mo at hindi ako. Bakit gusto mo pa akong pakasalan kung hindi ako ang makakapagpasaya sa'yo? Maging totoo ka sa sarili mo, hahayaan mo na lang bang magpakasal si Natalie sa ibang lalaki? Litanya niya, hindi naman nagkaimik si Austin. Salubong pa rin ang mga kilay niya habang nakatingin kay Zarina. Itutuloy natin ang kasal kaya layuan mo na si Tyrone dahil ikakasal na siya sa kapatid mo. Gusto mo bang maging kabit? Hindi ko alam kung bakit bigla kang nagbago Zarina. Akala ko ay ibang-iba ka sa ibang babae pero bakit inaagaw mo ang fiancé ng kapatid mo? Hilaw na tumawa si Zarina. Hindi niya akalain na paninindigan talaga ni Austin ang pagsisinungaling niya. Sino ba sa ating dalawa ang biglang nagbago, Austin? Dahil ba sa hindi ko maibigay sa'yo ang gusto mo kaya naghanap ka ng iba? Ikaw ang lubos na nakakaalam kung anong ginagawa sa akin ng stepmom ko. Akala ko ikaw na ang solusyon para makaalis ako sa kinalalagyan ko, akala ko makakawala na ako sa pagkukulong sa akin ni Tita Natalia pero ikaw pala ang magiging dahilan para mas lalong magalit sa akin si Daddy. Austin, nakikiusap ako sa iyo, aminin mo na lang sa pamilya ko at sa pamilya mo ang totoo. Nakikiusap na saad ni Zarina, nagbabaka sakaling kakampihan siya ni Austin. Gusto mong makawala sa akin, for what, Zarina? Para ba malaya kang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon mo kay Tyrone? Bagsak ang balikat ni Zarina sa sinabi ni Austin. Kahit ano yatang pakiusap ang gawin niya, hindi siya pakikinggan ni Austin. Itutuloy natin ang kasal, dagdag pa ni Austin bago ito umalis. Napaupo na lang si Zarina sa lounge at hilaw na tumawa. Hanggang kailan siya pahihirapan ng mga taong nasa paligid niya? Hindi niya na alam kung sino ang kakampi niya. Ma'am Zarina, ipinapatawag po kayo ng inyong ama. Agaw Athens yung saad ng isang katulong nila. Nanghihina namang tumayo si Zarina at para bang nakalutang na lang siyang naglalakad papasok ng kanilang bahay. Blanko niyang tiningnan ng kanyang ama na nakaupo sa sofa. Ipapatawag ko ang mga magulang ni Austin para mag-dinner tayo bukas ng sabay-sabay. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng bagay na ikakagalit ko, Zarina.
Linawin mo sa kanilang lahat na wala kayong relasyon ni Tyrone, ganun din sa publiko. Nakakahiya sa pamilya ni Austin at ni Tyrone ang gulong ginagawa mo. Magiging parte na ng pamilya natin ang pamilya ni Austin kapag ikinasal kayo at ganun din si Tyrone kapag ikinasal na sila ng kapatid mo. Palalampasan ko ang ginawa mo ngayon, Zarina, pero oras na gumawa ka na naman ng ikasisira ng pamilya natin, kakalimutan kung naging anak pa kita. Mapait na ngumiti si Zarina dahil sa sinabi ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay may maliliit na karayom ang tumutusok sa dibdib niya. Bakit ba kahit anong paliwanag ang sabihin niya, hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang ama? Hindi na sumagot si Zarina, pumasok na lang siya sa kwarto niya at wala na siyang pakialam kung muli na naman siyang ikulong ng kanyang stepmom. Nakasandal siya sa headrest habang yakap-yakap niya ang dalawang tuhod niya. Hanggang kailan siya magtitiis sa loob ng bahay nila? Nang may pumasok sa loob ng kwarto niya ay hindi niya ito nilingan. Naupo naman si Natalia sa gilid ng kama ni Zarina. Kung hindi lang dahil sa daddy mo, sa atek ka na naman sana matutulog ngayon. Huwag na huwag mong sisiraan ang anak ko, Zarina, dahil kahit anong gawin at sabihin mo, hinding-hindi ka na paniniwalaan ng daddy mo. Huwag ka nang umasa na may kakampi ka pa. Kung minahal man ni Austin si Natalie, hindi na kasalanan ni Natalie yun kung mas masarap siyang magmahal kesa sayo. Ani ni Natalia na ikinangisi ni Zarina. Inaamin mo ba na pokpok ang anak mo? Kung ikakasal man ako kahit kanino, masasabi kong malinis pa rin akong babae kesa sa anak mo. Ano kaya sa tingin mo ang sasabihin ni Tyrone kapag nalaman niyang pinagsawaan na ng ibang lalaki ang anak mo? Naikuyom ni Natalia ang kamao niya, gusto niyang sampilan si Zarina pero malayo ito sa kanya. Hindi mo masisira ang anak ko dahil sarili mo lang ang lalo mong sinisira kapag sinusubukan mo siyang suruan. Ayusin mo ang desisyon mo, pag-isipan mong mabuti ang mga sasabihin mo bukas sa pamilya ni Austin dahil kung hindi sisiguraduhin kung sa atek ka titira. May diing saad ni Natalia sa kanya iniwan si Zarina. Niyakap na lang ni Zarina ang sarili niya, ano bang ipinaglalaban niya? Kahit na siya ang tama, siya pa rin ang natatalo sa huli. Mas mabuti bang manahimik na lang siya at isipin na parang walang nangyari? Halos 2 oras na lang ay darating na ang bisita ng pamilya nila. Nag-iisip pa rin si Zarina kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung pakikinggan niya na lang ba ang kanyang ama at ang stepmom niya. Itutuloy niya ba talaga ang kasal kahit na alam niyang masasaktan lang siya dahil hindi naman siya ang mahal ng lalaking mapapangasawa niya? Saan ka pupunta? Hindi ka pinapayagan na makalabas. Wika ng lalaking palaging nagbabantay sa labas ng kwarto ni Zarina. Hindi pa ba nasasabi sa'yo na may dinner kami ngayon kasama ng pamilya ng fiancé ko? Gusto mo bang ikulong ako rito hanggang matapos ang dinner? Blankong saad ni Zarina, nang dumating naman si Natalia ay tinanguan niya ang lalaking nagbabantay kay Zarina. Nilampasan na ni Zarina ang lalaki saka siya bumaba ng hagdan. Dumiretso si Zarina sa pool area. Maliwanag pa ang paligid at may oras pa siya para mag-isip. Kapag dumating na ang mga magulang ni Austin siguradong wala na siyang magagawa kundi ang ituloy ang kasal. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Dinukot niya ang cellphone niya sa bulsa niya sa kanya tinawagan ang number ni Tyrone kahit na alam niyang posibleng hindi iyon sagutin ni Tyrone. Habang hinihintay niya na may sumagot sa tawag niya ay kinakagat niya ang kuko niya. Kinakabahan na siya dahil kulang na siya sa oras. What? Halos tumalon ang puso ni Zarina nang marinig niya ang malamig na boses ni Tyrone. Let's talk please, nakikiusap na saad ni Zarina. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone niya. Umaasa na sana ay makikipagkita sa kanya si Tyrone. Nakagat niya ang pangibaba niyang labi nang hindi siya makakuha ng sagot mula kay Tyrone. For what? Malamig na tanong nito. Gusto mo pa rin ba akong pilitin na pakasalan ka? Ano ba kaya mong ibigay sa akin bilang kapalit? Pag-usapan natin yan kapag nagkita tayo. Wala na akong oras para kausapin ka pa sa cellphone. Pwede ka ba ngayon? Kung hindi ka pa rin papayag sa alok ko sa'yo, ito na ang huling tatawagan kita at kakausapin. Aniya, wala na naman siyang nakuhang sagot kaya napayuko na lang siya at napabuntong hininga. I understand, I'm sorry if magkita tayo, I'll send you the location. Sagot ni Tyrone sa kanya ibinaba ang tawag.
Nakahinga naman ng maluwag si Zarina pero kinakabahan pa rin siya dahil hindi pa siya sigurado kung papayag na ba si Tyrone o kung ito na ba ang huling pag-uusap nila. Nang makatanggap siya ng message ay tiningnan niya ito kaagad. Tiningnan niya ang paligid niya, abala ang lahat sa paghahanda para sa pagdating ng bisita nila. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Zarina bago siya nagtungo sa garahe nila para kunin ang kotse niya. "Saan po kayo pupunta, ma'am?" Tanong ng security guard sa kanya. "Pakibuksan na lang ng gate kuya, babalik din ako." "Hindi ako tatakas," wika niya rito pero nagdadalawang isip ang guard kung pagbubuksan niya ba si Zarina. Inis namang tiningnan ni Zarina ang guard nila. Hindi siya masungit sa mga katulong nila o sa mga tauhan nila pero sawang-sawa na siyang maging mabait. "Gusto mo bang tawagan ko pa si daddy bago mo ako pagbuksan ng gate?" Pagbabante niya, mabilis namang binuksan ng guard ang gate. Pagkabukas ng gate ay lumabas na si Zarina, mabilis ang patakbo niya para makarating kaagad sa meeting place nila ni Tyrone. Unti-unti nang kinakain ng dilim ang liwanag at sigurado siyang anumang oras ay hahanapin na siya ng stepmom niya. Makalipas ang kalahating minuto ay nakarating na si Zarina sa isang park na meeting place nila ni Tyrone. Naupo siya sa isang bench malapit sa entrance para makita siya kaagad ni Tyrone. Matyaga siyang naghintay at halos kalahating minuto siyang naghintay bago dumating si Tyrone. Nakahinga siya ng maluwag dahil akala niya ay hindi siya pupuntahan ni Tyrone. Tahimik na naupo si Tyrone sa bench na katapat lang ni Zarina. Ilang minutong katahimikan ang nanag sa pagitan nilang dalawa. "Anong gusto mong sabihin sa akin?" Blankong tanong ni Tyrone kahit na alam niyang pipilitin lang siya ni Zarina na pakasalan ito. "Hindi ko alam kung paano kita makukumbinsi na ako ang pakasalan mo pero sana pumayag ka. Nakikiusap ako, Tyrone. Hindi ako pwedeng may kasal kay Austin. Alam ko naman na ayaw mo rin namang may kasal kay Natalie, right? Pwede tayong mag-file ng divorce kapag nakuha na natin pareho ang gusto natin. Hindi ko alam kung anong maibibigay ko sa iyo bilang kapalit pero kung sakali mang matagumpay kong mabawi ang kumpanya kay Tita Natalia, I will give you my 30% share." Sagot ni Zarina. Napangisi lang naman si Tyrone. Kitang-kita niya sa mga mata ni Zarina ang pagiging desperada nito. "Gustong-gusto mo talagang makapaghiganti sa mga taong niloko ka." Tila ba nanghuhusga pa niyang saad kay Zarina. "This is not just about revenge, makapangyarihan ng pamilya mo at kapag ikaw ang naging asawa ni Natalie ibig sabihin, yun na rin talaga ang katapusan ko dahil malaya na nilang makukuha ang kumpanya. May karapatan ako sa kumpanya namin pero ang stepmom ko, wala. Siya lang ang pansamantalang nagmamanage ng kumpanya dahil may sakit si daddy." Napataas ang kilay ni Tyrone sa sinabi ni Zarina. Hindi siya madaling magtiwala kaya hindi niya alam kung paniniwalaan niya ba si Zarina. "Your stepmom is your father's wife kaya may karapatan na rin siya sa lahat ng ari-arian niyo. Hindi sila kasal," mabilis namang sagot ni Zarina. "Kung kailangan kong lumuhad sa iyo para pumayag ka lang gagawin ko. Alam kong desperada na ako, wala na rin akong pakialam sa sasabihin mo sa akin but I need your help. Natalie is interested in you at willing siyang iwan si Austin para pakasalan ka." Nang makita nila sa news na magkasama tayong dalawa na lumabas ng hotel, galit na galit sa akin si Tita Natalia at umiiyak si Natalie. "It's so satisfying to see them mad and crying." Anas ni Zarina. Nakatitig lang naman si Tyrone sa kanya. Hindi alam ni Tyrone kung bakit nakikipagkita pa rin siya kay Zarina kahit na una pa lang ay wala naman na siyang planong tulungan ito. Pilit niyang iniisip kung saan niya ba posibleng nakita si Zarina pero hindi niya maalala. Tipid namang ngumiti si Zarina nang hindi nagsalita si Tyrone. Mukhang ito na nga ang huli nilang pagkikita at pag-uusap. "Kung ganun, wala akong magagawa kung ayaw mo. We have a family dinner tonight kasama ng mga magulang ni Austin. Kung wala akong matatakbuhan, wala akong magagawa kundi ang ituloy ang kasal. Gusto ko naman talagang pakasalan si Austin dahil siya ang dahilan kung bakit nakawala ako sa attic at sa sarili kong kwarto noong mga panahon na ikinukulong ako ng stepmom ko. Ang akala ko ay magiging kakampi ko na siya sa lahat ng bagay, inisip ko na siya ang magiging dahilan para makawala ako sa bahay namin pero hawak din pala siya ni Tita Natalia sa leeg. Hindi ako pwedeng magdesisyon para sa sarili ko, kontrolado nila ang buhay ko at wala akong magawa kundi ang sumunod sa kanila dahil ayaw ko namang sa basurahan ako pupulutin.
Pagkwekwento pa niya pero nanatiling tahimik si Tyrone. Pasensya ka na kung idinadamay pa kita sa gulo ng buhay ko. Siguro naghahanap lang ako ng magiging kakampi para magkaroon ako ng lakas ng loob na kalabanan ang stepmom ko at ang half-sister ko. Tipid na ngumiti si Zarina saka siya tumayo. May sarili ka bang sasakyan na pumunta rito? Tanong niya na ikinilang naman ni Tyrone dahil nagtaksi lang siya para mapuntahan si Zarina. Ihahatid na kita, kailangan ko na ring umuwi dahil sigurado akong hinahanap na rin ako sa bahay. Salamat pa rin sa oras mo, Tyrone. Aniya sa kanya ito tinalikuran. Tahimik lang namang sumunod si Tyrone sa kanya. Iniisip niya ang mga sinabi ni Zarina. Anong klaseng pamilya ba meron si Zarina? Anong dahilan ng stepmom niya para ikulong ito sa attic na para bang isang preso na may nagawang malaking kasalanan? Hindi maiwasan ni Tyrone na hindi isipin kung ano pa bang pinagdaanan ni Zarina sa sarili niyang pamilya. Tahimik na sumakay si Tyrone sa passenger seat at ganun din si Zarina sa driver seat. Saan kita ihahatid? Tanong ni Zarina sa kanya pinaandar ang sasakyan niya. Sa hotel na lang kung saan tayo nag-check-in, sagot ni Tyrone, hindi naman na nagsalita pa si Zarina at tinahak na ang daan patungong hotel. Nakatingin sa labas ng bintana si Tyrone habang nakafocus sa daan si Zarina. Napapabuntong hininga na lang si Zarina dahil hindi niya man lang nakumbinsi si Tyrone na pakasalan siya. Akala niya ay makakapaghiganti na siya kay Austin at Natalie pero hindi pa rin pala, siya pa rin pala ang talo sa huli. Mapait na lang siyang ngumiti, mukhang kailangan niya na lang tanggapin kung ano ang kapalaran niya. Mahigpit na hinawakan ni Zarina ang manubela hiya nang makita niya ang isang malaking truck na makakasalubong nila. Malayo pa ito mula sa kanila pero kitang-kita niya kung gaano ito kalaki. Napalunok siya, kaya niya bang mag-drive at lampasan ang malaking truck na makakasalubong nila. Nagulat na lang si Tyrone nang biglang inihinto ni Zarina ang sasakyan sa gilid. Nilingan niya si Zarina para sana tanungin ito kung anong problema pero nakapikit na ang mga mata ni Zarina at nakayuko, mahigpit ang pagkakahawak niya sa manubela. Tumingin sa harap si Tyrone at wala silang ibang makakasalubong kundi ang malaking truck. Malalalim na rin ang bawat paghinga ni Zarina na para bang may malaki siyang trauma sa malalaking sasakyan. Hinawakan ni Tyrone sa kamay si Zarina at hinaplos ito sa likod. Are you okay? Tanong niya pero hindi sumagot si Zarina. Kung yung malaking truck ang kinatatakutan mo, nakalampas na. Anas niya, dahan-dahan namang iminulat ni Zarina ang mga mata niya at nang makita niyang wala na ang malaking truck sa harapan nila ay nakahinga na siya ng maluwag. What really happened to you? Kunot noong tanong ni Tyrone dahil tila ba napakaraming karanasan si Zarina. Tipid na ngumiti si Zarina sa kanya tiningnan si Tyrone na kunot roong nakatingin sa kanya. Habang nakatitig si Tyrone sa mga mata ni Zarina para bang nakikita niya ang hindi magagandang alaala ni Zarina, punong-puno ng kalungkutan. Anong sekreto ang nakakubli sa likod ng mga malulungkot mong mga mata, Zarina? Seryosong tanong ni Tyrone. My stepmom is trying to kill me, my mom died because of her pero wala akong sapat na ebidensya. Sagot niya na ikinatahimik ni Tyrone. Ito ba ang dahilan kung bakit gustong makawala ni Zarina sa sarili nilang bahay dahil hindi siya ligtas dito? Muling pinaandar ni Zarina ang sasakyan at inihatid na si Tyrone sa hotel. Makalipas naman ang ilang minuto ay nakarating na sila pero hindi kaagad bumaba si Tyrone. Tila ba may pinag-iisipan si Iva na sasabihin kay Zarina. Hinihintay lang naman ni Zarina na bumaba si Tyrone. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na si Tyrone, hindi naman na nagpaalam si Zarina dahil mabilis niya nang pinaandar ang sasakyan niya paalis. Nang makabalik siya sa bahay nila ay unang sumalubong sa kanya ang stepmom niya. Where have you been? Kanina ka pa namin hinahanap. Sinusubukan mo bang tumakas, Zarina? Galit na naman na saad sa kanya. Blanko lang naman ang mukha ni Zarina. Kung tatakas ako, sa tingin mo ba makikita mo pa ako rito? Nagpahangin lang ako sa labas. Walang emosyon niyang sagot sa kanya nilampasan ang stepmom niya. Gusto pa sanang pag-alitan ni Natalia si Zarina pero hinayaan niya na lang ito dahil ang mahalaga ay bumalik si Zarina bago pa man dumating ang mga magulang ni Austin. Nakita ni Zarina si Natalie na excited na naghahanda ng pagkain kaya napapataas ang kilay niya. Mukhang excited kayata para sa family dinner kasama ang mga magulang ni Austin.
Gusto mo bang tulungan ko na kayo na kumbinsihin sila na kayong dalawa na lang ang magpapakasal? Ani ni Zarina kay Natalie. Tinaasan naman siya ni Natalie ng kilay. Sino bang nagsabi sa'yo na excited ako sa pagpunta ng mga magulang ni Austin dito? Hindi lang ikaw ang may bisita, Zarina, dahil pupunta rin si Tyrone dito for dinner. Mataray na sagot ni Natalie sa kanya, tinalikuran si Zarina. Napatango na lang si Zarina saka siya mapait na ngumiti. Kailangan niya na talagang tanggapin ang pagkatalo niya. Kaya pala kahit anong sabihin niya kay Tyrone hindi ito pumapayag sa alok niya. Siguro wala na siyang magawa na umatras sa kasal dahil ang alam ng mga magulang niya na pakakasalan niya ay si Natalie. Ani ni Zarina sa sarili niya. Napabuntong hininga na lang siya saka siya pumasok sa kwarto niya. Kailangan niya nang maghanda para sa dinner, tahimik silang lahat sa hapagkainan. Dumating na ang mga bisita nila at walang nagsasalita sa kanila kaya napatikhim na si Mateo. Hindi niya alam kung sino ang una niyang kakausapin dahil kaharap nila ang mga magulang ni Austin habang mag-isa lang naman ni Tyrone na dumating. Matamis na nakangiti si Natalie habang nakatingin kay Tyrone pero hindi naman nakatingin sa kanya si Tyrone. Nandito na rin naman na tayong lahat, pag-usapan na natin ang tungkol sa kasal ng mga bata. Next week na ito, Zarina, Austin, okay na ba ang lahat para sa kasal nyo? Wala na ba kayong kailangang ayusin? Pangbabasag ni Mateo sa katahimikan nilang lahat. Napataas naman ang kilay ng ina ni Austin dahil nalaman nila ang pakikipagkita ni Zarina kay Tyrone sa isang hotel. Don't worry about it, Tito. Okay na po ang lahat, araw na lang ng kasal namin ni Zarina ang hinihintay. Sagot ni Austin. Tiningnan niya si Zarina pero tahimik lang itong nakatingin sa pagkain niya. Mabuti naman kung ganun ay ho, kung may kailangan pa kayo sabihin niyo lang sa akin at ako na ang bahala. Ani naman ni Natalia. Napatingin ang lahat kay Zarina nang ibaba niya ang hawak niyang kutsara at tinidor. Matapang niyang sinalubong ang mga tingin ni Austin sa kanya. Alam niyang maraming pwedeng mangyari sa bibit iwan niyang desisyon pero hindi niya talaga kayang magpakasal kay Austin dahil kapag ginawa niya yun, para bang ikinulong niya na rin sa kalungkutan ang sarili niya kahit na alam niyang hindi naman na siya ang mahal ni Austin. Hindi namin itutuloy ang kasal, diretsyong wika ni Zarina. Kunot noong tiningnan ni Austin si Zarina sa kanya na ikuyom ang kamao niya dahil ilang beses na siyang ipinapahiya ni Zarina. Hindi ba talaga siya kayang patawarin ni Zarina? Sasayangin na lang ba talaga ni Zarina ang ilang taon nilang in a relationship? Hilaw namang natawa ang ina ni Austin. Ikaw pa ba talaga iha ang may lakas ng loob na umatras sa kasal? Nakataas ang kilay na wika nito. Hindi na natin pwedeng i-cancel ang kasal, Zarina, dahil nakahanda na ang lahat. Singit ni Austin. Wala akong pakialam kahit nakahanda na ang lahat. Buo na ang desisyon ko, hindi ako magpapakasal sa'yo. Matigas na wika ni Zarina, alam niyang magagalit sa kanya ang kanyang ama pero ayaw niyang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan. Kung ikakasal lang din siya kay Austin, mas pipiliin niya na lang magpakalayo-layo kesa ang kontrolin pa rin ng stepmom niya ang buhay niya. Zarina, enough. Tumahimik ka na lang kung wala kang ibang sasabihin, may diin ng saad sa kanya ng kanyang ama. Pinipigilan itong hindi magalit lalo na sa harap ng mga bisita nila dahil nakakahiya. Zarina, ano ba talagang ipinagmamalaki mo? Ano bang nagawa ng anak ko sa'yo para ipahiya mo siya ng ganito? Hindi na biro ang inilabas naming pera para sa kasal niyo tapos kung kailan malapit na ang kasal sa kaka-outress. Sinusubukan mo bang ipahiya ang pamilya namin? Gusto mo bang umatras sa kasal dahil nakahanap ka na ng iba? Kailan mo pa niloloko ang anak ko? Hindi na maitago ng ina ni Austin ang galit niya. Ayaw niya na rin sanang ituloy ang kasal pero kapag iniisip niya ang nagastos na ng pamilya nila para sa kasal ng anak niya, nanghihinayang siya. Lakas loob namang sinalubong ni Zarina ang tingin sa kanya ng ina ni Austin. Pasensya na Tita Olivia pero, don't call me, Tita. Naiinis pa ring saad ni Olivia kaya napatango na lang si Zarina. Kahit kailan hindi ko niloko ang anak niyo dahil ang totoo, niloloko lang ako ng anak niyo. Zarina. Pwede bang tumigil ka na sa pagbibintang kay Austin na niloloko ka? Imahinasyon mo lang ang lahat ng yun, imahinasyon. Ayaw nyo bang malaman nila na kasalanan ng anak nyo kung bakit hindi na matutuloy ang kasal namin ni Austin, Tita Natalia? Pagpuputol ni Zarina sa sasabihin ng stepmom niya.
Napakunot naman ng noo si Olivia dahil sa pagtataka, paanong naging kasalanan ni Natalie ang desisyon ni Zarina na huwag nang ituloy ang kasal. Hindi naman nakasagot si Natalia, pinanlalakihan niya ng mga mata si Zarina at winuwarningan ito huwag nang magsalita pa. Paanong naging kasalanan ni Natalie ang lahat? Tanong na rin ni Olivia. Napalunok naman ng laway si Natalie. Mahigpit na ang pagkakahawak niya sa pants niya, nahihiya na siya kay Tyrone dahil ito ang unang beses na bumisita si Tyrone sa bahay nila tapos magkakaroon pa ng gulo. Pwede bang tumigil ka na, Zarina? Hindi ka pa rin ba magaling? Magpahinga ka na muna dahil hindi mo na naman alam kung ano ang totoo sa hindi. Kung ano-ano na naman ang nai-imagine mo kaya kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Sabat na rin ni Natalie, natatakot na maisiwalat ang panloloko nila ni Austin kay Zarina. Hindi pwedeng ma-cancel pa ang kasal nila ni Tyrone, hindi pwedeng masira ang image niya sa harap ni Tyrone. Tiningnan ni Tyrone si Zarina pero hilaw lang itong tumawa dahil ni isa ay wala siyang kakampi. Ito ba talaga ang mundong ginagalawan ni Zarina at sinusubukan niyang takasan? Dinukot ni Zarina ang cellphone niya na nasa bulsa niya sa kanya ipinakita sa kanilang lahat ang mga pictures ni Austin at Natalie nang magkasama. Hindi pa ba sapat ang lahat ng to para patunayan kung hindi lang ako nag-iimahinasyon? Matagal na nila akong niloloko at ayaw kong makipag-away pa sa iyo Natalie nang dahil lang sa lalaki. Kung gusto niyong ituloy ang kasal, pwede niyong gawin yun pero hindi na ako ang bride kundi si Natalie na. Pagsisiwalat niya. Nagngit-ngit naman na ang mga ngipin ni Natalia dahil sa galit. Mahal na mahal niyo naman ang isa't isa diba? Bakit hindi na lang kayo ang magpakasal? Dagdag pa niya, sinisiraan mo ba ako dahil nandito si Tyrone? Tumigil ka na, Zarina. Naiinis na saad ni Natalie, nahihiya na siya kay Tyrone dahil ganito ang nangyayari sa masaya sana nilang dinner. Sit down, Zarina. Masyado mo nang ipinapahiya ang pamilya natin. Kalmadong saad sa kanya ng kanyang ama pero mararamdaman mong kinokontrol lang niya ang galit niya. Napangisi naman si Tyrone, ngayon naiintindihan niya na kung bakit gustong tumakas at makawala ni Zarina sa pamilya nila dahil hindi pantay ang trato sa kanya. Nanghihinang naupo si Zarina sa upuan niya dahil wala man lang naniniwala sa kanya kahit na nagpakita na siya ng ebidensya. Mapait na lang siyang ngumiti saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pasensya na sa gulo, Tyrone, Iho. Hindi sana mag-iba ang pagtingin mo sa anak ko. Hindyang paumanhin ni Natalia kay Tyrone na kanina patahimik. Well, I came here to ask your daughter to marry me. Anas naman ni Tyrone na ikinatuwa ni Mateo at Natalia dahil kahit narinig ni Tyrone ang lahat ng sinabi ni Zarina ay hindi pa rin nagbago ang isip niya na pakasalan si Natalie. Of course, Iho. Nakausap na rin namin ang mga magulang mo pero dahil ikakasal si Austin at Zarina ngayong taon. Napag-usapan namin na sa susunod na taon na kayo ni Natalie para naman hindi maging sukob ang kasal nilang magkapatid. Nakangiting saad ni Natalia. Matamis namang napangiti si Natalie habang napangisi naman si Tyrone.